Bakit itim yung ginamit sa endorsement sa inyo? Hindi po ba negative na dating parang pagluluksa? Yun na nga, sabi ko nga, bakit nga ba itim? Tata. Sagutin ko lang, di bale, tuloy muna natin. Nagpupumiglas na talagang kinakailangan itim. Pagkat ang sabi niya, nagluluksa ang bansa at maraming naghihirap. Ito. Nagluluksa yung bansa. Maraming naghihirap, sabi ni Amy Marcos. Pero kung titingnan mo, yung security ni Sara Duterte, 500 million ang gastos para lang sa kanyang seguridad or security. 500 million. Half a billion. Pero maraming naghihirap sa bansa, maraming nagugutom, maraming, di ba, namamahala sa pambili ng bigas. Tapos si Sara Duterte concern. Pero yung kanyang mga security, hindi na mabilang. Nasa 400 plus, nabawasan, naging 300 plus. Yung pinambayad sana dun sa mga yon. Imagine 500 million pesos. Kung yung pera na yon, tinulong na lang sa mga tao. Kasi concerned pala kayo maraming naghihirap yung Pangulo nga tumutulong. Umiikot ng buong bansa para lang makatulong. 'Di ba? Ganon yung ginagawa ng Pangulong Bongbong Marcos. Kayo, anong ginagawa nyo? Tanong ko lang, anong ginagawa nyo? Focus kayo sa sarili nyo. Kailangan marami kayong security. Si PBBM nga ikumpara mo yung security ni PBBM sa kay Sara Duterte. Mas marami po yung kay Sara. At grabe yung gastos. Siyempre, babayaran mo yung mga security na yan. Nandiyan pa yung mga sasakyan nila, yung mga panggas, mga bonus pa. Diba? So, ang laki ng ginastos. Kung yung ginastos doon, pinakain na lang sa mga tao. Or di kaya gumawa ka ng programa, Sara Duterte, para magkaroon ng trabaho yung mga taong walang trabaho. Gumawa ka ng programa, tumulong ka naman sa Pangulo. Tapos ngayon, sasabihin nyo, nagluluksa yung bansa, naghihirap yung bansa. Wa mo lipakig ko, Lord. Ha? Wa mo lipakig ko, Lord. Tuloy natin. Bakit itim yung ginamit sa endorsement sa inyo? Hindi po ba negative na dating parang pagluluksa? Ako yung sasagot. Bakit itim kaya ang ginamit ni Amy Marcos at Sara sa pag-endorse dito kay Amy Marcos? Kasi po, sila ay team po ng kadiliman. Team po sila ng kadiliman. Ito. Yung pinin ko sabi niya, umiikot san banda, bangag ka nga. Kailan pa gumawa ng programa si Bangag Marcos? Hindi mo alam? Ikaw pala yung bangag. Jefferson, Kabugwas, lahat ng mga kabugwas ay mga bobo, mga tanga. Simulan mo sa pamilya mo, pukin ang ina niyang pamilya mo, 'di ba? Pukin ang ina ninyong lahat. Hindi mo alam na nag-iikot? Kasi nga, wala kang TV sa bahay nyo, wala kang internet. Message mo lang ako, pukin ang ina mo ka, padalhan kita. PM mo ako. Pero, luhod ka muna sa harapan ko. Tapos yung TV na ibibigay ko sa'yo, hambalos ko muna sa pagmumukha mo. Pukin ang ina mo ka. Di mo alam na nag-iikot yung Pangulo sa buong bansa? Gusto mo yung anak mo, ipasok ko sa puwit mo? Kasi sigurado yan, mamamana ng anak mo yung kabubuhan mo, pukin ang ina niyang pamilya mo. Putang ina niyo. Mamamana kasi yan sapukin ko muna yung utak ng anak mo. Gusto mo? Wag ka muna lumabas. Itong kaluluwa na tinatago ko mananakot agad Yung multo? Ay nako. Wag. Stop. Wag mo nang lumabas Muntik ko nang mapakawalan yung multo dito. Hanggang salita ka lang. Huwag ka mag-alala. Ay, anong gagawin ko dito? Diba? Importante, Jefferson Kabugwas, namura kita, naputang ina kita. Yun yung importante sa akin.
Masarap kayang murahin yung katulad yung mga tanga. Yeah? Payuhan na lang kita. Yung pukpok mong nanay at pukpok mong anak, patigilin mo na yan, ha? Mga pamilya kayo ng mga tanga. Eto na, mga pre. Tuloy natin to. Yun na nga, sabi ko nga, bakit nga ba itim? Siya nagpupumiglas na talagang kinakailangan itim. Pagkat ang sabi niya, nagluluksa ang bansa at maraming naghihirap. Gutom na ang sikmura. Gutom na ang sikmura. Maraming naghihirap sa bansa. Gutom na ang sikmura. Tapos sabi ni Digong, nung nasa Malacanang kami, pagulay-gulay lang kami, ganon. Pero nung makita natin si Digong at Sara Duterte magkatabi, kaharap yung litson. Sinong niloloko nyo? Di ba si Sara? Sara Duterte at Digong magkatabi? Anong kaharap? Litson. Importante kasi busog si Sara at Digong at gutom ang mga Pilipino. Yun naman importante dyan Kasi wala talaga silang paki sa inyo. Pero ang mga mahihirap po ay ginagamit lang ng pamilyang yan. Manggagamit. Sabi nga nila, ano lang daw sila pagulay-gulay lang daw sila noon sa Malacanang. Isda, inihaw na isda, ayaw daw nila ng steak, ayaw daw nila ng litson. Kasi pera daw ng mga mahihirap yan. Pera daw ng mga Pilipino yan. Nahihiya naman daw sila. Di ba? Pero tingnan mo ngayon. Palilitson-litson lang sila. Pa-travel-travel pa. Dahil picture sa isang masarap na kainan. Ha? Yung trabaho niya, pinabayaan. Kain-kain lang sila doon. Pa-travel-travel lang. Sarap ng buhay. Kumpa sa hustisya. Hindi natututukan ang sadyang problema ng ating bansa, hindi nasusolusyonan. Kaya maraming problema, ang korupsyon, bumalik na naman tayo diyan sa mga krimen na tindihan. Kaya para sa kanya, luksa daw. Nag-iisip nga kami ng maigi. Huwag na tayo magtaka. Mahilig si Sara sa mga ganyang klase ng diskarte, pagluluksa daw. Kasi pag may namatayan nga, nandun si Sara Duterte sa may tabi ng may kabaong, pinipicturean siya doon para kunyari concern. Diba? Kita nyo yun? Nung may namatay doon sa mga kulto sa Davao, may namatay doon na isang kulto, ay dikit agad si Sara doon, may selfie, may picture agad. Para kunyari, concern. Kung paano gagawin, pero nagawa naman ng paraan at yung itim simbolo na ipaglaban ang tama, itama ang mali. Ma'am, sabi nyo, madalian lang tong shoot na to, no, nung pag-uwi. Oo. Ma'am, I need to ask directly, ito po ba ay resulta or sort of... Anong sabi dito? Sagutin mo tanong ko, Lods. Mistiso ba ng Bisaya si Marcos? Pakiklaro po yung tanong mo para masagot po natin ng maayos. Of reward ni VP Sara sa inyo after the series of hearings that you conducted about the ICC arrest of his father. Reward ba ito o paano ba? Ay, hindi ko naisip yun. Hindi rin niya naisip. Talagang nag-uusap na kami. Ayan hindi daw naisip at wala daw naisip. At may mga isip ba? Hindi, nagtatanong lang ako Siyempre, kapag ikaw, eto bigyan ko kaya idea. Meron bang magnanakaw na umaamin? Tapos ngayon, kung halimbawa totoo yung reward na yan, yung reward is yun yung pag-endorso, aaminin ba ni Amy Marcos yan sa mga media? Natural, hindi. Makakasira yan sa kanya. Hindi niya aminin yan. Ha? Noon pa. Sabi niya, tsaka na akong mga ngampanya, ayoko nang umikot nitong eleksyon na to. Pero yun nga,
nung pabalik niya sa Hague, inutusan yata sila ni Senator Robin, ni Presidente Duterte na mangampanya at tulungan ng mga kasangga. Yun ang nangyari. So palagay ko, marami namang nagpapasalamat. Ako, higit sa lahat, walang mapaglagyan ng saya, pasasalamat at karangalan sa aking puso. Simulat sa poll, kaming dalawa naman talaga magkaibigan. At kahit Plastic. May isa kang interview, Amy Marcos. Sabi mo, hindi mo pababayaan si PBBM, hindi mo iiwan. Sabi mo yan, ha? Tapos eto na naman tayo kay Sara Duterte. Sasabihin mo na naman, kami talaga yung magkaibigan. Ah. Anong sabi niya dito? Ah? simulat sa poll, kaming dalawa naman talaga magkaibigan. At kahit paano, aminado ako, Silang dalawa magkaibigan. Pero pag wala nang pakinabang sa'yo yan si Sara, wala ka nang pake. Si PBBM nga eh. Diba? Anong ginawa mo sa Pangulo? Tingnan mo. Si PBBM nga. Wala kang pake dyan. Si Sara pa kaya? Paano mo ba yan? Oy, libre lang po mag-ano dyan ha, mag-like. Huwag kayong mahiya. na naipahamak ko siya dahil hindi ko naman alam na mangyayari ang ganito. Kilala niya ako, kilala ko rin siya, kilala namin ang isa't isa, hindi nagbabago ang pagtanaw ko ng utang na loob at paghanga sa pananatili niyang may tiwala sa akin. Kaya eto, andito kami, hindi niya ako binigo at hindi ko rin siya bibiguin. Ang katapatan sa ating bansa. Katapatan sa ating bansa, meron ka ba nun? Wala ka nun, Amy Marcos. Wala kang katapatan sa ating bansa. Bakit? Ang pinaglilingkuran mo, ang pamilya lang, isang pamilya lang. Ang mga Duterte lang. Hindi ang mga Pilipino, Amy. Diba? Kaya wag mong sabihin na tapat ka sa bansang Pilipinas. Hindi ka tapat, Amy Marcos. Diba? Kailanman hindi ka naging tapat sa mga Pilipino. Kailanman hindi mo pinaglingkuran yung mga Pilipino. Tama? Oy, maraming salamat po kay Heidi AC. Salamat po sa iyong ano dyan. Pakulay, salamat po sa blessings. Kailanman hindi mo pinaglingkuran ang mga Pilipino. Pero pag mga Duterte na yung pinag-uusapan, to the rescue ka sa kanila. Diba? Kaya nga kung buhay lang siguro si Marcos Sr., ikakahiya ka nun, Amy Marcos. Kasi, kung talagang naglilingkod ka sa mga Pilipino, nangako ka eh. Kanino ka nangako? Kasi pinush ka ni ni Remulla eh. Anong sabi sa'yo ni Remulla? Imbestigahan nyo naman itong mga taong pinagpapatay sa panahon ni Digong kasi may mga tama ng bala and then yung lumabas sa death certificate ay sakit sa puso, heart attack. Ayun yung lumabas. Pero may tama ng bala. So, dun pa lang, may foul na. May mali na. So, dapat, imbestigahan sana yun. Anong sagot po niya, Amy Marcos? Sige, iimbestigahan natin yan dito sa Senado. Pero, nagkaroon ng pangatlong patawag, hearing, ang inimbestigahan, Digong pa rin. Yung pangako, napako. Kaya kung tatanungin nyo po kung sino talaga yung nangako, si Pangulong Bongbong Marcos ba o si Amy Marcos? Nalito lang po kayo. Si Amy Marcos po yung nangako. Hindi po yung Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Klarong-klaro naman eh. Ang kabayaran sa kanyang pagtitiwala. So ma'am, itong political ad na to, endorsement na to, born out of your long-time friendship with Oo her. naman, na hindi naman nagbabago. Kung minsan, nayayamot siya sa sinasabi ko, ako naman nagalit din kung minsan nagsasabi siya, para lang kaming kaibigan pero hindi nagmamaliw. Parating pareho, parating consistent. Plastic. Eto bigyan po natin ito ng reaction. Natanong ko na ho kanina yung PNP but I will ask the same question to the palace. Yung recently released political ad nga po featuring VP Sara and Senator Amy paints the situation in the country as black.
kulay ng pagluluksa due to hunger, crimes, and injustice. Di ba sabi mo sa last vlog mo, Bisaya ka? Yes po, Bisaya po ako. Taga Davao po. Kaya nga lang, nakapag-asawa tayo ng Ilocana, wala tayong, ganun talaga buhay, di ba? Which is a clear reputation of failure of the Marcos administration. What does the palace have to do with You it? just said it is recent? Yesterday. Oh, ang akala ay 2022 campaign ads to. Dahil sa mas na-describe ang kapanahunan ng nakaraang administrasyon dun sa nasabing campaign ads. Unang-una, meron silang sinabi, tingnan po, tungkol sa madilim, wait lang, saan ba yan? Ayun. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Sa gutom at krimen nagluluksa. So, pag sinabi ba natin na itim ngayon ang kulay, mas madidescribe siguro natin nung nakaraang administrasyon. Tama. Na sobrang itim at ngayon ay papaliwanag sa panahon ng kasalukuyang administrasyon. Hindi man ganun pakaputi, pero patungo na doon. Unang-una po, may binanggit sila tungkol sa kagutuman. Tandaan po natin na ayon po sa records na rin po na naibaba ang poverty incidence sa panahon ng 2023, 15.5% in 2023 mula sa 18.1% in 2021. You are citing data from? Okay, this is from by the author or writer is Dim Sum Daily, Hong Kong. Okay, meron din po tayo dito. Ito po ay galing din mismo sa report din po ni Secretary Balisacan. Okay, meron din po tayo dito na pinalabas. Ito naman ay galing kay Philippine Star, Delon Porcalia. Meron pong naitala na 7.2 trillion na utang ang dating administrasyon at dahil po dito ay patuloy pa rin po natin binabayaran. Laking utang yun. Binaon tayo sa utang sa panahon ni Digong. Sa totoo lang po. Diba? Pero, kahit nabaon po yung Pilipinas noon sa utang, magtaka kayo, ang pamilyang Duterte, hindi po naghihirap. Sobra-sobra po yung pera nila. Sa isang araw, nakakakain sila ng pwede nga 10 bisis kung gugustuhin nila eh. Diba? Pa-travel lang. Oh. Tapos, kasi sabi ni Digong, mahirap daw sila eh. Oh. Sa panahon ni Digong, maraming patayan. E di, kung titingnan po natin, sa panahon ni Digong, yung po talaga yung dapat dapat tawagin na ang mga Pilipino nagluluksa. Kasi maraming naguguto, maraming natanggal sa trabaho. Diba? Ano pa ba? Maraming nakulong sa bahay dahil sa pandemya na yan. Maraming, alam mo yung abala, maraming naabuso, ng mga kahit mga patay na, inaabuso pa. Bakit? Ganito, bigyan ko kayo example. Kahit hindi naman corn beef yung kinamatay ng pamilya mo, sasabihin may corn beef yan. Ang corn beef, COVID. May COVID yan. Gusto mo ballpoint man, pamilya mo, ito na lang, bigyan kita idea. Ang bill mo sa hospital, merong kayong 500,000 na bill. So gusto mo, zero na yon. Cancel na yung, wala na kayong babayaran sa hospital. Pero yung bangkay ninyo, i-declare natin na COVID yan. Wala na kayong babayaran. Syempre, ikaw na walang pambayad, papayag ka na. O diba, pati karapatan ng patay na baboy. Yung COVID noon, gawa-gawa lang. Kaya kung pag-uusapan yung PhilHealth ngayon at PhilHealth noon, mas grabe po yung corruption noon sa PhilHealth. Sino yung nakaano dito? Mag-press 1. Sino yung namatayan dito na kahit hindi naman COVID, ginawang COVID, tapos wala na kayong babayaran sa hospital? Press 1. Ganun po ang nangyayari noon sa panahon ni Digong. Kaya ang mga Pilipino po noon nagluluksa. Tapos ginawa nyo pang hero si Digong? Hero. Baka hero. Basig hero. Si Azel Mochizuki namatayan. Ganun yung nangyari sa kanya. Tapos babaliktarin nyo. Ang hilig nyo talaga mambaliktad
Ah. Si Juday. Ganun din. Tuloy natin. Kahit ayuda natin kay hindi natupad. Kanino ba yun? Yung 10,000? Sino ba yung mamimigay noon? Si Digong? Yung ayuda? O kay Mr. 10K? Sino ba? Comment mo nga po. Sino yung dapat magbibigay ng 10,000 na hindi natupad? Si Cayetano. Baka may iba pang issue sa 10,000 sa panahon ni Digong. Kasi iba yung kay Cayetano eh. Iba yun eh. Iba, kay Duterte administration yan 10K. So, iba yung kay Cayetano, iba yung kay sa administrasyon ni Digong. Iba yung kay Cayetano eh. Alam ko eh. Isa pa to si Cayetano talaga. Yumaman ng yumaman. Palitan nyo nga yan. Sa kasalukuyang administrasyon. At sinasabi nila na tungkol sa krimen, tandaan po natin na meron din po na pinalabas na statistics at ito'y inayunan natin. 8K lang kay Digong. So yung 8K po ba, natanggap nyo? Kasi ako, kahit ano pong ayuda sa gobyerno sa panahon ni Digong, wala po akong tinanggap. Kahit piso. Yung bigas nga na pinamimigay sa amin, sabi ko, putang ina, may gumagalaw-galaw pa sa bigas, oh. Yung binigay sa akin, binigay ko na lang sa kapitbahay. 7 pesos na kilo na bigas. Maraming ang pangako sa panahon ni Digong. Ewan ko sa inyo kung nakatanggap kayo, kasi ako, kahit piso po, wala po akong natanggap sa panahon ni Digong. Wala po akong tinanggap dyan. Na rin po ng matagal ni Senate President Chis Escudero. Nasa panahon po ngayon ay mas mababa po ang crime rate as compared po sa nakaraang administrasyon. At sinasabi rin po ni Senator Aimee, gutom na ang sikmura. Pinaliwanag ko na po yan about the poverty incidents. At gutom pa sa hustisya. Pero hindi po ba yung ibang mga kamag-anak? In particular po, babanggitin ko, ito ay galing sa panulat ni Christina Chi ng Philstar.com. Sinabi po ni, and I quote na po sa kanyang panulat, Dalia Cuartero, whose son was killed during a drug operation in 2016, described feeling overwhelmed with tears of joy, tears upon hearing of Duterte's arrest. So dito pa lamang, marami rin po nagsasabi na paunti-unti ay nabibigyan ng liwanag ang mga pangyayari. At saka ngayon po, yung mga drug lord ngayon, nahuhuli, pero hindi pinapatay. Kasi wala naman pong, kung may firing squad lang dito sa Pilipinas, patay na yung mga yan. Pero sa panahon ni Digong, tropa niya yung mga drug lord. Baliktad. So, mas maganda po siguro mabanggit natin na ang mga botante po dapat ay maging, kukunin ko po yung sticker na nakasulat kay Madam, maging mapanuri. Huwag pong magpaloko sa mga sinasabi sa iilang campaign ads. Ito Sabi ni Albert Perez, babasahin ko wala kwenta ka boy, buti pa magtinda ka na lang ng suka kasama si Malabong Madam. Hindi naman kasi ako katulad mo na hampas lupa ka lang. Hampas lupa ka lang kasi. Kaya ang dapat sa'yo, manlimos ka na lang. 'Di ba? Bakit ako magtitinda ng suka kung ang source of income ko ay itong mga kulangot na mga DDS na to? 'Di ba? Pinagkakakitaan ko tong mga DDS na to, malaki yung kita ko dito. Tapos sasabihin mo magtinda ako ng suka? Sabi ni YouTube, banatan mo yan. Akong magpasahod sa'yo. Ang kinikita ko dito, 300,000. Tapos ipagpapalit ko sa barya? Putang inang yan. Diyan mo maiisip na pag mga DDS talaga, walang utak. Diba? Utang ina. Magtitinda ako ng suka. Magtitinda ako ng suka. Bibili ako ng maraming suka. Gagawin kitang boy. Payag ka ba? Boy. Ikaw yung boy ko. Boy. Ako amo mo. Siyempre, ako may kapital eh. Ano? Payag ka? Ako yung amo mo eh. Ako yung masusunod. Uutusan lang kita. O bili ka, tinda ka suka doon. At least,
pag uwi mo o pagdating mo sa akin, pagbalik mo sa akin, bibigyan kita ng pangkain. Yung patuka ng manok, syempre, yun lang nararapat sa'yo eh. Ang paslupa ka kasi. Ha? Ang ina mo ka. Alamin ang katotohanan, iwasan ang fake news. Dignidad mo, boto mo. Inopya ko po yan lahat mula sa kanyang speaker. Yun lamang po. May reaksyon ho ba ang Pangulo? This coming from the second highest official of the land, supported by his own sister. Patungkol po dyan, patungkol po sa campaign na issues, maganda pong mas tanong na lang natin ang campaign manager. Mas authorized po siyang magsalita patungkol po sa ganyang klaseng relasyon. But, have you taken this up with the President? What are his thoughts on this? Patungkol po sa kanyang kapatid. No, yeah, this particular ad, for example, which Of is course, hindi po nais ng ating Pangulo na magitong klaseng mga negatibo na pangangampanya. Lalong-lalo na po kung ito ay fake news. Sabi ni Alfredo Panganiban, inamin mo rin na bayaran ka. Kailan ko ba sinabing hindi ako bayaran? Kahit sinong mga vlogger ngayon, bayaran ni YouTube, bayaran ni Facebook, bayad kaming lahat. Kaya nga kami, marami kaming pambiling pagkain tapos ikaw wala eh. Diba? Wala. Doble po yung reaction natin dito ha. Nagre-react tayo sa video. Nagre-react din tayo sa mga nagko-comment na mga tatanga-tanga. Nasaan na ba yung mga basher dyan? Tulungan nyo naman itong kaibigan nating tanga na si Alfredo Panganiban. Tulungan nyo naman. So, dapat may tagapagtanggol to si Alfredo. Wala eh. Bobo eh. So, noon pa naman po, sinabi ng ating Pangulo na labanan natin ang mga fake news. Mas hindi maganda kung ito ay gagawing naratibo sa isang pangangampanya. Okay? Tama. Quick follow-up, Ace Romero, Philippine Star. Yusek, the other camp described the present administration or the present state of the country under this administration as itim. Now, kung merong kulay na i-describe yung present admin with regard to our present conditions, kung meron man po, ano po yun? Papunta na po sa paputi. Konting pula na lang, medyo maputi na. Hindi pa lang po, hindi perfectly white, katulad ng aking sinabi, pero doon po patungo ang pang kasalukuyang administrasyon. At dito po nagtatapos ang ating... At yun na, ang bigas natin ngayon ay unti-unti na pong bumababa yung presyo. Nagawa ba yun ni Digong? Yung pababain yung presyo ng bigas? Wala. 'Di ba? Wala. Hindi niya napababa yung presyo ng bigas. Marami pa nga siyang pangako eh. 'Di ba? Pero hindi naman natupad. Pero si Pangulong Bongbong Marcos po, never pong nangako yan. Nangarap lang siya. Pero tingnan mo, unti-unti na pong natutupad yung pangarap na yun. Kasi bakit? Masipag po ang ating Pangulo. Puro po trabaho ang ginagawa niyan.